Mga kasama maayong buntag, maayong pagpaminaw kaniyong tanan sa tuang mga kigalaan sa 44 ka mga barangay ng Dakbayan sa Iligan. Sa tuang mga kasikbit na rapit inguman sa mga bukirang bahay ng ating syudad. Good morning sa inyo mga kasama. Adlang Domingo karon September 21, 2014, live gikan dinhi sa News Center. Maayong buntag again. Welcome sa tuang programang Kalasag ng Mamamayan. Kauban nato si Sir George, ang ato ang CMO officer, kasamang George Bernisa sa ato ang partner sa ato ang programang Kalasag ng Mamamayan sa 4th Mechanized Infantry Battalion ng Philippine Army. So karong buntag mga kasama atong hisgutan ato ang mga activities, mga bag-o nga mga paghitabo sa ato ang mga kasundaluhan dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Maayong buntag sa imuha, sir. Mayong buntag kasamang Jesse Chris o para sa atong mga suking tigpaminaw, mayong buntag sa atong tanan o mauman sa among Brigade Commander gikan sa 2nd Mechanized Infantry Brigade nga gipangunahan ni Colonel Demity Tihari, sir. Mayong buntag o sa bag-o namo kasamang Jesse Chris nga Battalion Commander nga si Lieutenant Colonel Anton Abrina, sir. Mayong buntag sa inyo dira. Una sa tanan kasamang Jesse Chris, naday tayong mga updates katong niagi nga semana. Medyo diligid kayo ni siya kadaghanan, pero ang actually nahitabo last week kasamang Jesse Chris, daghan kayo mga conferences diri sa atong Dakbayan sa Iligan kay sa moabutay nga mga aktibidades diri sa Iligan City sa moabutay pod nga highlight sa atong fiesta karon sa September 29 kasamang Jesse Chris. Okay, so may sa taog advance happy fiesta at sa taog pagsalog sa tuang patrona Senior San Miguel Arcangel din sa Dakbayan sa Iligan. Viva Senior San Miguel. Kaya kasama speaking of fiesta, malagi na daghan kita mga conference lagi pahigayon na lagi tungod sa ato ang isip preparasyon usab pagpangandam sa ato ang kapistahan din sa Iligan. Oo, kasamang Jesse Chris, pero aside at mga conference, gusto po na ako i-mention tong mga activities po nato nga nahimo katong niaging semana. Atong 13 September 2014 kasamang Jesse Chris o sa atong mga tagapaminaw, ang atong 4th Mechanized Battalion nakapagkuan nagkandak og isa ka civic action program lang gyapon uban ang 41st Mechanized Infantry Company, mauman ang Rotara Club of Iligan Bay kung asa naghatag tawag isa ka feeding o free haircut activities sa mga kabatanunan, kung asa na ay 200 ka mga estudyante gikan sa Francisca Paradela Legazpi Elementary School sa Barangay Buruon ng Iligan City kasamang Jesse Chris. Okay, so hinid ba Barangay Kapitan na Renato Anses din sa Barangay Buruon mauman sa 41st Mechanized Company nga gipangunahan pod sa atong company commander nga si Captain Rolito Surila kasamang Jesse Chris. O atong September 16 pod 2014 ang atong kaigsuunan gikan sa 4th Mechanized Battalion naghimo pod og isa ka community outreach program uban ang mga local government officials sa Matunggaw nga kung asa gipatigayon nato ang gihimo nato ang activity sa barangay Matampay, Matunggaw, Lanao Norte kasamang Jesse Chris. Okay, so sunod-sunod na po ang mga activities no for kuan karong panahon na og ingon man natin sa mga partners sa atong padayon nga suporta sa ato ang mga aktibidad kauban ang atong mga kasundaluhan. Oo, kasamang Jesse Chris, dako yapon gid gaya mong pasalamat kay sa pagkadugay nga panahon padayon ang ilang pagsuporta sa atong mga activities diri sa atong area of operations para i-sustain nato ang mga feeding activity, distribution of school supplies, pati free haircut kung asa gipangunahan. Katong ako na-mention lang bago lang katong sa Matunggaw, muning gipangunahan ni Captain Randy Bagapuro kasamang Jesse Chris. Okay, so tanan gid nato nga mga CVAXer no na di gini mawala to ang mga feeding og kaning free haircut para sa to ang mga kabataan. Kay para sa amo kasamang Jesse Chris, mao ni siya ang medyo kinahanglan yun nga makuha sa atong mga kaigsuunan, lalo na to labi na gid sa atong mga kabatanunan kasamang Jesse Chris. Okay. Katong September 19 pud kasamang Jesse Chris, nag-celebrate or naghatag og isa ka memorandum ang atong local government office diri sa Iligan City kung asa gi-declare ning adlaw na ni kaning September 19 sa isa ka clean up drive sa tibuok syudad sa Iligan City. Ang atong mga kaigsuunan gikan sa atong headquarters sa 4th Mechanized Battalion nag-participate pod para sa clean up drive kung asa
ang among lugar kasamang Jesse Chris uban ang mga kaigsuonan nato gikan sa Barangay Suarez naglimpyo sa kadalanan sa atong highway sa crossing Suarez kasamang Jesse Chris. Okay, so speaking of Barangay Suarez, tungod kay naadin hapon na himutang ang ato ang ang ato ang kampo sa Fort Mechanized Battalion. O kasamang Jesse Chris, mao man ang sa Dalipuga kung asa na butang pod ang headquarters sa atong 41st Mechanized Infantry Company. Okay. O gahapon kasamang Jesse Chris, isa sa pinaka highlight pod sa activity karon nga semana pod katong indigay sa Iligan Lechon in connection sa atong mabutay pod nga fiesta. Okay, so naadin ni sa dakbayan sa Iligan ang mga lamian nga mga lechon. Mao gid kasamang Jesse Chris, so amo tong isa pod ka unang nga activity kung asa nag-participate among bag-o nga battalion commander o gikan sa iya dako gid kayo ang pag-appreciate nga lamian gid ay ang lechon diri sa Iligan City kasamang Jesse Chris. Okay, so kagahapon ni siya September 20 adlaw nga Sabado, wala man ta naka-cover dito sa kuan indigay sa Iligan na lechon, which is isa sa mga pinaka-highlights sa ato dinhi sa ato ang kapistahan na sa Iligan kay naman tagipahikayon nga feeding activity usab isip pasalamat sa ato ang katawahan nila binan sa Barangay Bagong Silang. So mutilaw na lang yung lechon sa among anniversary so na. Oo, kasamang Jesse Chris, di ka pwede mawala ang lechon sa atong mga gina-celebrate diri sa kuan sa atong dakbayan. O gusto na mo i-congratulate, gusto nato i-congratulate ang Buruon Lechon kung asa sila lang gyapon ang Bayog Lechon. Bayog Lechon. Highway Lechon. Okay. Sila lang gyapon ang nag-champion kung asa lamig gid kay ang ilang lechon kasamang Jesse Chris. Naara din sa Iligan makita ang pinakalamig nga lechon. Okay, so mga kasama, gawas daghan pa kay pag mga activities na nagi-salmitan sa tuang kasundaluhan, kauban usab ang pipila ka mga grupo and of course connected gihapon sa tuang mga activities sa tuang kapistahan din sa Iligan. Pero before natay kauban karon natay bisita before nato di pa ilang basin napakay sa ipaabot sir. Kasamang Jesse Chris ang ato ding bisita karon buntag, maghatag lang ko gamay nga preview sa iya kay isa ni siya sa produkto kung nahinumduman ninyo katong mga niagi nga mga adlaw, bulan ug tuig, sige ta og discuss diri kasamang Jesse Chris og mga sige natog promote og exam sa Philippine Army. Katong AFTAB, Armed Forces of the Philippines, katong kung asa pwede sila magsulod sa AFP. Kini nga atong i-interview ko ron bag-o ni siya nga report nga officer, second lieutenant sa atong batalyon kung asa nahimo siya og bag-o nga graduate sa officer candidate school sa kurso nga officer preparatory course. Okay. Kana akong mga ginasulti karon kasamang Jesse Chris, i-explain niya karon kung giunsa niya og sulod, giunsa yang gipangkuha katong civilian pa siya ug hantod sa karon nga naa siya karon diri sa among unit sa 4th Mechanized Battalion as bag-o nga report nga young and dashing second lieutenant kasamang Jesse Chris. Okay. So paila-ila namo karon kasamang Jesse Chris si Second Lieutenant Marlon T. Crudua. Okay, so nakaroon na si Second Lieutenant Marlon wala ko sa Crudua sir no? Crudua. Okay. So good morning. Isip bagong bagong na report na I'm sorry. I forgot. I'm sorry. Tagalog pala. So bilang bagong report na official or officer sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Of course, before ka pumasok sa pagkasundalo, civilian ka. So ano yung mga ginawa mo? Ano yung mga ginawa mo na pwede ring ma-advise natin sa mga mga estudyante na gusto rin pumasok sa AFP? Magandang umaga po sa mga nakikinig po ng RMN BXIC sa Iligan. Ang masabi ko lang po sa mga nag-ambisyon po pumasok sa Philippine Army, noon po kasi nung ako yung civilian, ako po undergrad nung time na yon, bali nakapag-apply po ako sa Philippine Army. Ito sa enlisted personnel, bali yung time na po yun is undergraduate po ako, bali
yung mga requirements po kasi doon is qualified naman po ako, so nakapasok ako doon that time. Nung nasa service na po ako, may programa po kasi ang Philippine Army na yung mga undergraduate na mga may chance pa pong maging officer is binibigyan nila ng pagkataon para makapagtapos ng pag-aaral. So grab ko po yung opportunity na yon. Habang nasa service po ako is nag-aaral din po ako ng college po, which is the course ko po is Bachelor of Science Business and Administration po. Okay, so paras pala tayo, sir. BSBA. College of Business Administration, CBA. Okay, so sabi mo kanina nakapasok ka, though undergrad ka, nasa requirements ba kung ilang units lang yung nakuha mo? Kaya ka nakapasok, kaya ganun? Nagkaba po kasi sa enlisted personnel sa officer po talaga, ma'am. Kasi dapat sa enlisted personnel po, dapat naka 72 units ka po sa yun sa college po. Tsaka unlike po sa officer, dapat po is graduate ka ng 4-year course. Ganun. Tsaka pag sa time ko po is, sa course ko po is dapat nakapag-undergo ka rin po ng MS-43. Ano yung MS-43, sir? Yung MS-43 po is din po siya yung parang subject din po siya dapat mo siya i-take para makapag-undergo ka dun sa yung sa requirements po na makapasok ka dun sa officer preparatory course, ma'am. Okay, so kinakandak naman po yun sa MS-43 sa Tansa Cavite po, ma'am. Okay. So ano ba yung pagkakaiba ng officer preparatory course sa officer candidate course? Okay. Ang officer preparatory course po, ma'am, is yung po yung mga aplikante po, mga student po na nanggaling sa, katulad ko po, nanggaling po ako sa military na po, ma'am. Tapos yung ang requirements po kasi dyan, ma'am, is mga nakapag-undergo na po, ma'am, ng mga MS-43. Yung sinabi ko po kanina, ma'am, na yung sa may Tansa Cavite po, ma'am, yung MS-43. Yun po yung mga requirements nila para makapasok ka doon sa PC. Yung UCC naman po, ma'am, is mga direct civilian na which is na dapat ko sila yung graduate for So ikaw sa OPC ka? Yes, ma'am. Sa OPC, so hindi ba ni-require kung ilang units lang yung allowed para makapasok ka for EFP? Sa amin po kasi, ma'am, yung dapat po kasi, ma'am, is matake yung requirements for ko, ma'am, is dapat matake mo yung 43 before ka pumasok sa PC. Pero dapat qualified ka rin doon sa mga requirements, ma'am. Like what, sir? Halimbawa, yung mga basic requirements? Yung mga basic requirements, ma'am, dapat kung katulad sa akin is galing sa service na rin po, ma'am, yung MS-43, yung sinabi ko po kanina, ma'am, MS-43, tsaka yung dapat yung edad po, ma'am, is hindi po siya lalapas ng 31, ma'am. Okay. So ako may chance pa? Yes, ma'am. Maragadwado to mag, sir. Parang nagdadala ang isip ko pa sumagot, ha. Hindi, sir, papayat din ako kapag okay. So after that, paano ka naging official talaga na official? Sir. Bali, after ang 43 po, ma'am, yung bali kasi yun yung requirements. Bali, after doon, ang before kasi makapag-apply ng yung regular officer talaga, ma'am, is marami ka mga requirements na dapat ayusin, ma'am. Example, ma'am, yung mga exams na dapat mo maipasa before ka ma-qualified. Okay, pero lahat ba ng nagkuha ng OPC is makaka-assure na talagang like magiging kagaya mo? Or depende kung mapasa nila yung exam, ganun ba? Yung buwan kasi, ma'am, is nagdepende po, ma'am, kung qualified ka at saka maipasa mo yung mga requirements, ma'am, katulad ng pagkukuha ng mga exams na katulad ng mga special written exam, ano ba, ganyan, ma'am. Saka dapat na
dapat pasado ka rin po doon sa paatab na kinakandak ng Philippine Army, ma'am. Okay, how was the training, sir? Okay naman po, ma'am. Okay, ano, may pagkakaiba ba sa training ng like PMA or kung papasok ka through like kanang OCD or OPC, ganun? May pagkakaiba ba sa training? Pareho lang. Sa akin po is wala nang pagkaiba yan. Kaso nga lang, yung PMA po kasi is 4 years na lang tinitake po yun. Unlike dun sa OCS, student is 1 year. Kung sa OCC, ma'am, is 1 year ka dapat, ma'am, i-take mo yan, ma'am. Pero sa amin, ma'am, is umabot lang po kami ng mga 7 months, ma'am. Okay, ilang taon ka naging enlisted personnel, sir? Bali, nag-start po kasi nung 2004, ma'am. Bali, naging regular officer po ako, ma'am, is 2013, ma'am. 2013. Yes, ma'am. Okay, so how was your experience? Sa akin naman po, ma'am, sa ma'am, is okay naman po, ma'am, yung okay, what can you say about sa ato ang mga masasabi mo sa mga estudyante natin na parang nawawala na ng pag-asa na my God, undergrad ako, hindi ko nakuha yung 72 units, tapos kulang yung mga requirements ko, pero gusto ko talaga magsundalo. Ang masabi ko lang po din sa mga estudyante na wala ng pag-asa is take lang po kayo ng take ng mga exam, so i-grab yung mga opportunity para at least makakuha nyo rin yung ambition yung mga pasok dito sa Philippine Army po. Okay, so wala na po ako maitatanong, baka meron pa po kayong gustong idagdag para sa mga listeners natin. Wala na po, ma'am. Okay, sige. Salamat. Maraming salamat sa kan Lieutenant Marlon Cordova. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, sir. Good morning. So, karon na mga kasama, actually, ako sa i-explain siguro Sir George kung unsa ning natin i-promote ng good last week kaning the phases of transformation ato mga mechanics na basa naman ni nato last week para ni sa atong mga upcoming activities. Oo, kasamang Jesse Chris, balik atong The Phases of Transformation, isa kini ka pa-contest sa atong Philippine Army kung asa gina-invite nato atong mga civilian nga mga kaigsuonan nga na-involve sa photography, pati na po atong mga kaigsuonan sa serbisyo nga mag-appeal ani nga contest kung asa pwede nila mapakita sa ilang picture ang kabaguhan sa atong military sa atong palibot kasamang Jesse Chris. Kung sa una to sa una pa yung panahon, butang nato katong sa martial law pa, medyo diligin nato mawala sa isip sa atong mga kaigsunan nga medyo lain ang pagkakita nila sa atong mga kasundaluhan. Pero sa karon, tungod sa nag-agi na nga mga panahon o sa mga lain-lain nga programa sa atong Philippine Army, mauman sa Tibok Armed Forces of the Philippines, gusto nato ipakita aning pa-contest nga nagbago na ang image sa atong Philippine Army kasamang Jesse Chris. Okay, kaya ang reaction mo sa mga tao sa una, sir, basta mga kita dito og sundalo. Hala, may sundalo asang gubot. Karon hala, may sundalo asang activity. Mawagid kasamang Jesse Chris. Hala, may sundalo asang medical mission. Mga pagtambay. Mawagid kasamang Jesse Chris og dako among pasalamat sa atong mga stakeholders, labi na gid sa inyo kasamang Jesse Chris sa DXIC kay padayon ninyo nga wala man nga ako ginasulti nga ginapanindot ninyo ang pangalan sa Philippine Army, kundi tungod sa atong pangiguban paingon sa mga lain-lain nga mga activity, mao na ni ang reaction sa atong mga kaigsuonan diri sa Iligan City, mao man sa atong area of operations kasamang Jesse Chris. Okay. So kining deadline sa atong mga photos na ipadala sa atong mga gusto mag-participate nga mga kaigsuonan kasamang Jesse Chris is karon September 30, 2030. Kasamang Jesse Chris og i-send lang nila ilang entries sa email ad nga admin@armynews.ph kasamang Jesse Chris. Okay. Then, sir, napatay oras gamay, sir, no? Ato ang hisgutan sa Nikabali ang kining about sa atong revolution. Gitawag mo siya og revolution kay karon na ni siya September 26. It's a Mindanao-wide nga tree planting. Mawagid kasamang Jesse Chris kay medyo katong niaging simana naana po changes aning revolution kung asa i-break gani sa atong sa Tibok Mindanao ang record sa India sa pagtanom og kahoy nga 1.9 million. Ang atong target as Mindanaoan sa Tibok Mindanao is 4.6 million
trees kasamang Jesse Chris. 4.6, so times 4 na ni siya, almost times 4 times 5 ba, sir, no? Times 4 ang ato ang itanom karon compared sa kuana kining sa India ba ni? O kasamang Okay, sa Jesse Chris, India, no? mga times 3 siguro ni. Times Nga 3. pagkuhan, pag-compute. 3, 4, ano, oo. Oo, so mao ni siya ang atong bag-o na pod nga changes karon kasamang Jesse Chris is duha lang ka lugar kung asa pwede magtanom ang atong mga kaisuunan, atong mga volunteers. Ang una is naa sa Bitukalan. Bitukalan. Oo, kasamang Asa Jesse, na particular sa Bitukalan, sir? kasamang Jesse Chris kini ang kuan sa atong Iligan City Iligan City Water District Iligan City Water District. nga ang ilang watershed kasamang Jesse Sa Chris. watershed. Kasama okay, ang so Jesse dito na Chris. area. So ang next pod nga Dito lugar kung asa isa Hinaplanon kasamang Jesse Chris. Hinaplanon. Okay, so barangay Hinaplanon, asa ka particular? I'm sure siguro Sa Bayog Island kasamang Bayog Jesse Chris. Island kaming mo to Bayog. Sundungan Manggod. Oo, kasamang Jesse Sige, Chris. sige. Para sa atong mga volunteers kay medyo tentative pa yun nga basinapay pagbago sa atong mga volunteers kung gusto gud nila mag-appeal aning activity is mas maayo kung query sila sa atong mga barangay hall. Una-una sa barangay hall sa barangay Hinaplanon, mao man sa barangay Bitukalan kasamang Jesse Chris. Okay, so una man gud nato ang hibalaan is sa Mandulog man to, sir, no? Oo, kasamang Jesse Chris. Ikaduha is sa may mga barangay na. So karon ikatulo, final na gud ni siya, di na ni siya pwede mausab ko 26 naman pahapit. O kasamang Jesse Chris, mao na nga hinaot punta nga wala na mausab na tata ang atong location sa pag-tree planting sa barangay Bitukalan, mao man sa Hinaplanon. Ang Iligan City kasamang Jesse Chris is dapat at least makatanom ta og 100,000 ka mga kahoy. For Iligan City. Sa Iligan City lang na siya kasamang Jesse Chris. Mao na nga gina-encourage gid nato atong mga volunteers nga moapil ani kay pangalan ni sa ato sa Iligan mao man sa tibuok Mindanao. Okay, so for more information, for more details, pwede po mo makapangutana dito sa City Environment. Kasama dyan sa CCMO kasama Okay, dyan. sasama. Okay, so mga kasama again, nag-awal natin of course, even ang mga colleges, sa mga schools sa diri sa Iligan is ready na po for the revolution. I-break na po ang record sa India na maabot sa 1,945,535 trees. At ang pagpamutan na sa Mindanao, makuha natin ng 4.6 million trees in 1 hour. Okay, so i-break na po ang record sa Guinness Book of Record. Gusto lang po na ako idugang kasamang Jesse Chris nga sa 26 alas 5 sa buntag ang 4th Mechanized Battalion dito sa Camp Pintoy sa Suarez. Natay isa ka dito po mag-organize ang atong mga volunteers sa among kampo mismo. Okay. Kung asa ihawal nato sila tanan paingon dito sa tree planting area. So katong mga interesado, pwede sila mag-proceed sa atong kampo sa Camp Pintoy sa alas 5 sa buntag sa September 26 kasamang Jesse Chris. Okay, so ato lang sila dito sa campus, sir. Bato na sila dito sa kampo going to Bitukalan na dayon. Kasamang Jesse Chris og bali naistoryahan na namo sa Barangay Suarez og mauman sa among mga commander nga kung makaya nato sila paingon sa atong location sa tree planting sa Bitukalan, ato silang ma-providean or transportation kasama. Okay, so ang mode of transportation, sir, is only the AFP? Sa katong mga volunteers kasamang Jesse Chris nga mo paingon dito sa Suarez. Ayun ako sa kadagan siguro nga mananon dagan kay ang kuan mo dili maapod pa man siguro sa AFP, sir, og panghakot, no? Kasamang Jesse Chris mo na nga naistoryahan pod nga ang uban sectors, ang uban organization nga mag-volunteer, sila mismo pod ang mag-provide og sasakyanan paingon sa atong tree planting site kasamang Jesse Chris. Okay, so ang area is safe man pod. Okay man kasamang Jesse Chris, or actually ang atong City Environment Management Office is giayo na po nila ang lugar dito kasamang Jesse Chris para pag abot sa atong mga volunteers nga naay mga kanya-kanya nga mga dala po nga mga guna, madali na lang po nila matanom ang mga seedlings nato kasamang Jesse Chris.
Okay, so ready na kahit for the revolution 2014. Hinaot po nga ma-break na to ang record kasama ang Jesse Chris bisag mulabaw lang to sa 1.9. Dapat ma-break na to ni. Okay, so muna ato ang karon mga kasama, mga upcoming activities gikan sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Of course, padayon sa ato ang mga regular na mga programa sa ato ang kasundaluhan. Oo, bali ang atong 24/7 nga mga conduct of checkpoint uban ng atong Philippine National Police nga mga kaigsuonan diri sa among area of operations. Mao man ang regular Taibo session o para sa atong mga regular nga mga attendees. Gusto na mo i-promote pod nga by next week dili na lang Taibo ang atong session kundi nag-practice na pod ang atong mga kasundaluhan kasamang Jesse Chris para maka-provide tawag Zumba session sa atong kampo kasamang Jesse Chris. Wow, nag-level up. Mag-level up na ta kasamang Jesse Chris. Pasabay ta sa uso. Sa mas maayo po nga Zumba kay murag gasayaw lang po ta. Una na ba? May God na naghana ang sexy na naghana ang sexy karon nga kuan ang hataw ba sino ay kuan Taibo lang. Taibo kasama Jesse Chris. Zumba. So every Tuesday, Thursday and Saturday na sa headquarters sa 4th Mechanized Battalion sa Camp Pintoy alas 5:30 ang takna kada Tuesday, Thursday ug Saturday. Okay. And of course, mga reminders nato. So gina-remind nato ang atong mga kaigsunan nga i-like ang atong Facebook page sa 4th Mechanized Infantry Battalion katong atong mga ka-network kasamang Jesse Chris og pati na pod nga dili nila kalimtan og tan-aw sa Channel 37 ang TV program nga Philippine Army Bayanihan sa UNTV every Saturday alas 8 hangtod alas 9 ang takna sa kagabhion kasamang Jesse Chris. Okay, so muna mga kasama na nagitay iyong oras. Again, daghang kaayong salamat sa mga ni participate sa mga ni padayon og suporta padayon nga may pabutsinhang tabang sa ato ang mga kasundaluhan aron nga pagkapaabot sa tabang ato sa katawhan nga nagkinahanglan og tabang pinaagi sa mga githigan nga SIVAC, mga medical mission. Daghang kaayong salamat sa mga stakeholders. So, wala na kayo pangutan siya napakay ko sa idugang. So ako lang idugang kasamang Jesse Chris sa atong mga suking tigpaminaw. Hapit na gid ang atong fiesta celebration. Mauna nga ang seguridad sa atong dakbayan dili lang ni magdepend sa atong mga kaigsuonan nga mga sundalo mauman sa Philippine National Police kundi gina-remind nato nga atong mga kaigsuonan nga ang seguridad dapat magsugod sa kada isa kanato. So magmatsyag ta o stay safe sa atong tanan. Salamat o mayong buntag. Okay, so again, wala na kita igang oras sa mga salamat kayo sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod Domingo sa atong programang Kalasag na Mamamayana. Kaubana si Sir George sa